Sa umagang ito ay tatalakayan natin ang bantas. Ano nga ba ang bantas? Ang bantas ay ang mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto. Ang simbolo na nagpapakita ng kayarian at kaayusan na nakasulat ng wika pati na ang intonasyon ng paghinto. Sandali. Ginamit ito upang malinaw ang kahulugan ng mga pangungusap. Kung maaalala ninyo noong nakaraang tagpo sa paksa nating punolohiya, ay di ba na nabanggit ko roon na sobrang laking tulong ng mga bantas upang mas maintindihan at mas maunawaan natin ang kahulugan ng isang pangungusap. Yan. So, may 11 uri ang bantas. Yan ay tuldok, pananong, padamdam, kuwit, kudlit, kitling, tutuldok, kuwit, panipi, quotation, panaklong, tutuldok, at tutuldok. Unahin muna natin si tuldok. Ayan, si tuldok ay ginagamit na pananda sa pautos. Pag sinabi nating paturol na nangangahulugang ito ay totoong pangyayari salaysay. Yan, halimbawa, iyang awit. Makikita natin ng isang salaysay o pagkatapos ng huling salita na kung saan ay nagsasaad na dyan nagtatapusan. So, si tuldok rin ay maaring gamitin sa ngalan at salitang dinaglat. Kapag sinabi natin ang dinaglat, ito ay ang pagpapaikli o abbreviation. Halimbawa, yan kung makikita ay nakabaybay na lamang siya ng GNG at ginagamitan ng tuldok. Kumbaga kung isulat natin ito, dati na hindi pa nilalagyan ng bantas na tuldok ay GINANG. Pati na rin ang bini. Ayan. Maraming halimbawa ng salitang dinaglat na ginagamitan ng tuldok. Ayan, kagaya na lang ng ginamit pang iba. Si tuldok rin ay maaaring gamitin sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilan sa bawat hati ng isang balangkas talaan. Ayan, halimbawa ABC. Kapag tayo ay isang hanay, paghahanay, diba, ng ating mga ideya. Ayan. Ngayon, dadako na tayo kay tandang pananong. Ginagamit si tandang pananong sa pangungusap na patanong, of course. For example, ano ang pangalan mo? Sasama ka ba? Kapag tinagal natin ang tandang pananong sa pangungusap na ito, mababatid ba natin na ang inilalahad ng pangungusap na ito ay patanong? Hindi, diba? Kaya sobrang halaga ng mga pananda upang mas may... Si tandang pananong rin ay maaaring gamitin sa loob ng panaklong. Halimbawa, si Manuel Rojas natin na ang tandang pananong ay nasa loob ng isang panaklong o bracket. Pangulo ng Republika na nagdadalawang isip siya kung si Manuel Rojas nga ba ang ikalawang pangulo ng Pinas. Yan, dadako naman tayo kay tandang panamdam. Si tandang panamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasadang matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, mabuhay ang pangulo. Uy, ang ganda ng bago mong sapatos. Aray, naapakan mo ang paa ko. So, makikita natin na kapag ginagamitan ng padamdam ay nagpapahayag ito ng emosyon. Yan, sari-sari. Ngayon, dadako naman tayo sa paggamit ng kuwit. Ginagamit din ng kuwit sa paghihiwalay, ayan, ang kakasunod ng salita at tipo ng mga salita magkakauri. Kumain ka ng itlog, kulay at sariwang bungang kahoy. Makikita natin na ginamit ang kuwit pagkatapos ng isang uri ng pagkain. Kung makikita natin, tatlo ang uri ng pagkain dito, diba? So, ginagamitan siya ng mas malipon siya
Ayan. Shana, saan ka nag-aaral ngayon? Shana, saan ka nag-aaral ngayon? So, nilalagyan ng kuwit ng pagkatapos ng pangalan. So, dito, inilalahad o tinatawag ng pansin ang tinatanong, saan ka nag-aaral ngayon upang mabigyan ito ng atensyon. Ayan. Ay maaari din gamitin sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham pangkaibigan. O kahit anong pang liham. Ayan, palagi natin itong nakikita. At na-experience na rin natin, diba? Kasi nung sa high school pa tayo, palagi tayo nagsusulat ng mga liham. Ayan, palagi natin ginagamit si kuwit. Ayan. Pagkatapos ng oo at hindi, pwedeng gamitin si kuwit. Ayan, halimbawa, ngunit nilagyan mo ng kuwit o ginamitan mo ng kuwit upang mas maunawaan ang isang pangungusap o ang iyong rason. Ayan. Sa mga lipo ng salitang panuring o pamuno. Halimbawa, si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay isinilang sa tundo. Ginamitan ng kuwit pagkatapos ng pamuno, na kung saan ang binibigyan din dito sa pangusap ay si Andres Bonifacio. Yun din si Pastor Arias, isang mahusay na tagapagtanggol, ay isang manobo. Ayan, nilalagyan din ng isang kuwit pagkatapos. Pwede din gamitin si kuwit sa hulihan ng bilang sa petsa, pagitan ng kalye at ang pamuhatan ng isang liham. Halimbawa, November 14, 2008. Yan. Maaari din sa paghihiwalay ng tunay na sinabi na nagsalita sa ibang bahagi ng pangungusap. Ayon kay Rizal, ang hindi magmamahal sa sariling bikain higit pa sa mabaho at malansang isda. Kumbaga, nilagyan dito o ginamit si kuwit pagkatapos ng pangalan ni Rizal upang mas maintindihan at mabatid natin na ang phrase na ito, ang CP na ito ay galing kay Rizal. Ayan. Dadako na tayo kay Kudlit. So, si Kudlit ay ginagamit sa panghalili ng isang titik na kinakaltas. Halimbawa, shot, ikaw ay may dalang pagkain. Ako'y mamayatas na tinang-a upang ngunit ginagamitan pa rin siya ng isang kudlit. Ayan. Yan, dumako na tayo sa paggamit ng gitling. Ginagamit ang gitling sa loob ng salita sa mga sumunod na pagkakataon. Maaring sa pag-ulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Ayan, sa pag-ulit natin, ayan. O nagagamit sa pang-araw-araw nating talastasan. So, napaka-importante ng paglagay natin ng gitling upang mas mabatid natin ang kahulugan. Ayan. Ginagamit din itong lapi. Kung ang lapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Mag-alis, mag-isa, magulat, pang-ako, maguto, pang-alis, at may-ari ang tag-init, pag-asa. Ayan kay Yahang Neo. Imbis na mag-alis, maggalis. Ayan, so ibig sabihin maggalis na malahi na iyang meaning. Sa paggamit ng gitling, maaari din kapag may katagang kinaltas sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Pamatay ng insekto, pamatay insekto. Kahoy sa gubat, nagiging kahoy gubat. Ngunit pagka tatandaan natin na ang dalagang bukid ay hindi dapat gamitan ng gitling sapagkat ang dalagang bukid ay isang uri. Gayon din ang isang bahag, hari, hindi dapat natin lagyan ng gitling dahil ito ay isang salita na. Kapag may ulapi na ang tanging ngalan ng tao, lugar, brand o tatak ng isang bagay o kagamitan sa gisag o simbolo, ang tanging ngalan ay walang pagbabago sa spelling. Ayan, maka-joke. Yan, sobrang easy na nito kasi nga na-encounter na natin ito nung tayo yung mga elementarya, sekundarya, ayan. Kapag isinulat nating patitik ang
unit ng fraction. Ayan, ng fraction. So, nilalagyan talaga natin ng kasi pag sinabi natin isang at kapat. So, isang at kapat. So, ang ibig sabihin ay hindi na siya 1/4. 1 plus 4 na siya, di ba? Ayan. Kapag hinati natin ang isang salita sa dulo ng isang linya, halimbawa, patuloy na nililinang at pinapalawak ang paggamit ng Pilipino. Dadako na tayo kay tutuldok. Ayan. Si tutuldok ay ginagamit matapos may puna ang pagpapakilala sa mga sumusunod na paliwanag. Ginagamit kung may lipon ng mga salitang kasunod. Halimbawa, maraming halaman nagmumulaklak. Ayan, kagaya pa rin ng isang kuwit. Maragi group siya. Nga parihasan niya siya nga grupo. Saray ko anan niya. So, masabtan rin na to. So, maaaring si tutuldok rin ay pagkatapos ng bating panimula ng formal na liham. Ayan, si Dr. Garcia, si Binibining Zarela, at sa paghiwalay sa mga minuto at oras. Ayan, palagi natin ito nakikita at nababasa, tuldok kuwit. So, si tutuldok kuwit, ito ay naghuhudyat ng pagtatapos ng isang pangusap na kaagad sinusjunction. Maaring gumamit ng tutuldok kuwit sa halip na tutuldok sa katapusan ng bating panimula ng liham pangangalakal. Yan, kagaya pa rin ng tutuldok. Halos pare-pareha lamang sila. Yan. Inilalagay, dadako na tayo kay panipik. Inilalagay ito sa unahan at dulo ng isang salita. Ginagamit ito pang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o tuwirang sipi. Hindi kinukukup ang kriminal. So, binibigyang diin dito kung ano ang sinabi. Yan, kung ano ang pahayag. Yan, para mas madali nating makita na, ito pala ang binibigyang pansin dito. Ayan. So, sa sipi naman, o ang panipi naman, ay ginagamit ito pang magbigyan diin ng pamagat ng isang pahayagan. Pas na muli ang Manila Times. Ayan. So, nilalagyan ito ng panipi o pang mabatid natin na, Manila Times pala ang natin itong nakikita at isinusulat. Ayan. Para mas mabigyang diin na hindi natin kayang o walang words na masalin sa salitang ito. Kaya sipi. Ayan. O panipi. Panaklong. Ang panaklong ay ginagamit na pambukod sa salita o mga salitang hindi direktang kaugnay ng diwa ng pangungusap. Ginagamit upang kulungin ang pamuno. Ayan, halimbawa, ang ating pambansang bayani, may akda ng nulimitang here. Kasi kung may ito, kung lagayin natin ang pangalan ni Jose Rizal sa isang panaklong upang mas mabatid nila na siya pala ang pambansang bayani. Ayan. Ginagamit sa mga pamilang o halaga na inuulit upang matiyak ang kawastuhan. Kasi kung babasahin lang natin, may ilan na hindi nila maintindihan kung ilan ba o ano nga ba yung pinabatid nito. Ayan, so mainam na. Ayan, ginagamit ang pamilya sa pagpapayag ng taon. Ayan, kagaya pa rin ng letter B. Ayan, diretso na tayo kay tutuldok o ellipsis. Magpapahiwatig na lang may nawawalang salita o hanging. Pinagtibay ng Pangulong Arroyo. So, sa pamamagitan ng tatlong tuldok na ito ay nangangahulugan kulang pa o may susunod pa na salita. Yan, sa mga sipi kung may ayun lamang, maaga tayong natapos. Okay? So, ang bantas ay sobrang napaka-importante, di ba? Kung walang ang mga bantas ay hindi natin maiintindihan ng maayos ang kahulugan ng isang pangungusap. At mainam na intindihin rin natin kung ano talaga ang gamit ng bantas. Ayan. Maraming salamat.